Kamusta? Alam kong mahirap paniwalaan ang isusulat ko, pero kailangan ko itong mailabas. Para bang may bigat na matagal nang nakadagan sa dibdib ko. Hindi ko na kaya. Habang nagtatype ako ngayon, parang may malamig na hangin na humahaplo sa bato ko at may naririnig akong may hinang yabag sa sahig. Kung sakaling may makabasa nito, baka sakaling may makaintindi o may makaiwas bago pa mahuli ang lahat. Nagsimula ang lahat noong gabi ng July 13. Programmer ako, freelance lang. Kaya madaling araw na akong natutulog. Gabi-gabi, puro code ang kaharap ko. Mga error logs, bug fixes, coffee cups, at katahimikan ng oras ng gabi. Pero noong gabing yun, may kakaiba akong nakuha mula sa isang forum na lagi kong dinadayo. Karaniwan, mga nerd lang doon. Nag-uusap tungkol sa code. Pero iba ang gabing iyon. May nag-post ng simpleng mensahe. Halos nakatagong thread na parang ayaw ipakita sa lahat. Kung gusto mong makita ang pinakasekretong kwento sa internet, iran mo lang ang file na ito. Huwag kang matakot kung medyo kakaiba kasi totoong karanasan ito. Hindi ko alam kung bakit pero parang may humahatak sa akin para i-click iyon. Siyempre, curious ako. Programmer ako eh. Akala ko prank lang. Creepypasta, ARG, o kung anumang pauso na mga board sa internet. Ninownload ko yung file. Pangalan niya, Horror Story Code Exe. Walang description, walang author. Pagbukas ko, parang text-based game. Walang graphics, puro black screen at puting letters lang. Parang lumang DOS interface, DOS interface, tapos nakasulat, "Welcome. This story is not fiction. Do you still want to read? YN." Tumingin ako sandali, para bang may malamig na kamay na humawak sa pulso ko. Pero ayun, pinindot ko pa rin ang Y. Yes. Una, normal lang. Parang kwento ng isang tao na nakatira sa lumang apartment. Maraming dialogue, parang diary. Pero habang binabasa ko, bigla akong napansin na may mga pamilyar na detalye na sobrang pamilyar. Halimbawa, sinabi sa kwento, ang pintuan mo laging kumakalansing kapag gabi. At yung kapitbahay mong si Mang Arturo, hindi ba lagi siyang nakatambay sa labas kahit oras ng gabi? Kinilabutan ako. Kasi totoo. Eksakto. Ganun na ganun yung apartment ko. Oo. May Mang Arturo nga sa kabilang pinto. Akala ko coincidence. Pero habang tumatagal, mas lumalalim ang kwento. Naglagay pa siya ng eksaktong oras. 2:30. Bababa ka sa kusina para uminom ng tubig. Huwag mong titignan ng bintana, wag na wag. Napahinto ako. Check ko yung oras sa laptop. 2:29 a.m. At oo, nauuhaw nga ako. Pinilit kong wag pansinin pero yung uhaw ko lalo lang lumalakas. Bumaba ako sa kusina. Tahimik lahat. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahihinang ugong ng ref at yung sariling tibok ng puso ko.
habang kumukuha ko ng tubig. Sa gilid ng mata ko, may anino sa bintana. Parang may nakatayo sa labas. Nakatitig lang. Bigla akong nakaalala yung nakasulat sa code. Huwag mong titignan. Pero huli na. Nagkatinginan kami. Isang pares ng mata, mapula, para bang galing sa apoy. Hindi siya tao. Parang sobrang itim ng paligid, pero malinaw yung mata niya. Parang kumikislap. Pagbalik ko sa laptop, nagbago na yung text. Nakita ka na niya. Hindi ka na makakatakas. Doon na ako kinabahan. Tinanggal ko agad yung file. Pero kahit burahin ko, kahit i-restart ko yung computer, bumabalik pa rin yung window. Lagi lang nakasulat, binuksan mo ang kwento, ngayon ikaw na ang kasunod. Simula noon, gabi-gabi may kumakalabog sa pinto ko. May humahawak ng doorknob. Minsan may boses na nagbubulong. Continue reading, continue reading. Akala ko, bangungot lang lahat. Pero hindi. Kinabukasan, pagtingin ko sa history ng laptop ko, wala nang bakas ng file. Pero binuksan ko doon, nandun ulit yung text. Mas mahaba na, parang nag-a-update at mas detalyado. May mga pangalang lumalabas doon, mga pangalan ng kaibigan ko, pamilya ko, at pati pangalan ng mga taong di ko kilala. At sa dulo, may naka-bold. Kapag tumigil ka sa pagbabasa, pupuntahan ka niya. Kapag tinuloy mo, kukunin niya ang mga kakilala mo. Hindi ko alam kung anong pipiliin ko. Kaya ako'y sinulat ito kasi habang sinusulat ko, nag-auto-type yung laptop ko. Hindi ko na kinokontrol yung keyboard pero lumalabas ang mga salita. Salamat sa pagbabasa. Ngayon, ikaw na ang kasunod. Ngayon, mas malala na. Hindi lang mata sa bintana. Naririnig ko na yung yabag sa loob mismo ng apartment. Laging 3 hakbang, tapos humihinto. Parang naghihintay. Minsan may kumakalabit sa balikat ko, pero paglingon ko wala. Minsan may nagchat-chat sa akin gamit ang account ng kaibigan ko. Pero pag tinanong ko sila, kinabukasan wala daw silang alam. Kagabi may dumating na email sa akin. Walang sender. Walang subject. Pero pag open ko, it's behind you. Paglingon ko, wala. May amoy sunog na buhok at balat. May mga bakas ng kuko sa pader ko na wala doon kahapon. Hindi ko na alam kung hanggang saan ko pa kakayanin. Pakiramdam ko may humihiga sa bato ko habang nagtatype ako nito. May tunog ng kuko na kumakaskas sa sahig. At tuwing sinusubukan kong burahin tong confession na ito, naglalak ang keyboard. Parang ayaw niya akong tumigil. Kung binabasa mo ito ngayon, huwag mong i-run ang file. Huwag mong i-click ang kahit ano. Huwag mong titignan ang bintana. Huwag na huwag. Kasi kapag tumitig ka, titignan ka rin niya. At kapag nakita ka niya, wala ka nang kawala. Pero alam kong huli na para sa akin. Kasi habang binabasa mo ito, habang pumapasok ang bawat letra sa isip mo, lumalapit na rin siya sa'yo. Hindi mo siya maririnig sa una, pero mararamdaman mo ang bigat ng hangin, ang
pagdilim ng paligid, ang mga matang nagmamasid mula sa sulok ng kwarto mo. Kung nakakarinig ka ng mga bulong sa likod mo, huwag kang lilingon. Kasi pag lumingon ka, pareho na tayo. Isa ka na ring parte ng kwento. At habang tinatype ko ang huling linyang ito, tumidilim na ang screen ng laptop ko. Hindi ko na makita ang mga letra. Pero naririnig ko pa rin ang boses niya. Salamat sa pagbabasa. Ngayon, ikaw na ang susunod.